So sabi ni Eka, meron ka daw sequence na 4, 9, 14, and 19. Tapos pinapahanap yung a sub 25. Tapos hahanapin mo yung sum neto. Pag pinlas natin to lahat hanggang sa a25, yun yung pinakatanong. Ibig sabihin series siya. So may two ways ka para i-solve to. May dalawa kasing formula yung arithmetic series. 'Di ba? So pwede mo siya i-solve in S sub n is equals to a sub n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Ito yung formula kung given yung last term mo. Pero hindi naman given yung last term natin, pero pwede natin to kunin kung ano yung last term natin. Pwede naman natin kunin yung a sub n muna para gamitin natin tong formula. So paano natin gagawin yan? So ito, gagawin natin ganito ha. Solve natin in two ways. So di ba yung general formula ng arithmetic is a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times the common difference. So ito kasing term na to, pag pinalitan mo to, ayun yung another formula niya. Anyways, try na natin i-solve yung a sub 25 para makuha natin. Okay? Yung a sub 1 natin is 4, yung first term natin, plus yung n natin is 25 kasi pang 25 term yon yung hinahanap natin. Yung common difference natin is, ano yung common difference natin? O, yung common difference natin ay 5 kasi 9 minus 4 is 5, 14 minus 9 is 5 din. So, ibig sabihin, arithmetic nga siya. So, magkakaroon tayo dyan ng 5. So, i-copy lang si 4, i-minus to, magiging 24 times 5. So, anong uunahin natin yung times kasi nga sa PEMDAS. Okay? So, 24 times 5 is, ang sagot natin, 120. So, 4 plus 120 is 124. Ibig sabihin, yung last term natin na a sub 25 is 124. Therefore, nakuha na natin yung last term which is 124. Pwede na natin kunin yung sum nila. Okay? Ngayon, kung kunin mo na yung sum nila, plug mo lang yung lahat. So, magkakaroon ka dyan ng n, which is, ano yung n natin? 25 kasi last term yon 25 over 2. Tapos yung a sub 1 natin is 4. Yung last term natin is 124. O, ngayon magiging 25 over 2. Magiging 4 plus 124 is 128. So dahil multiplication to, over 1 mo to, pwede ka mag-cancel out or mag-reduce. So divisible to by 2. So pag dinivide natin to, ito magiging 1. Ito magiging 64. So, multiplication sila, multiply mo lang to direct, tsaka yung denominator. So, 25 times 64, magkakaroon tayo ng 20, 4, 8, 9, 10, magkakaroon tayo ng 30, 6, 12, 15, then i-add natin sila, magkakaroon tayo ng 6, 1, 6, yung sum nila. Kasi over 1 lang naman, hindi 1, 6 pa rin, ito yung sum nila. Gamit yung itong formula, no? Pero pwede ka naman direkta. What I mean, ganito. Ito lang sa gilid. Dito sa baba. Ito lang sa baba. Okay? So, let's say meron tayong another form. Okay? So, let's say meron tayong another formula kasi kapag hindi given yung nth term, yung a sub n mo. So, yung isang formula is n over 2 pa rin, tapos 2a sub 1 plus n minus 1 times the common difference. Ito yung formula mo kapag ayaw mo kunin yung last term. Pero kung kaya mo kunin yung last term, kunin mo para mas madali na lang. Actually, madali lang naman siya. Parehas. So, meron tayong, kasi 25 yun, di ba? Series ng 25 terms. So, magkakaroon tayo ng 25 over 2, yung 2 times yung a sub 1 natin is 4 ba yun? 4 plus 25 minus 1 times yung common difference natin na 5. Yan.
Then magkakaroon ka ng 25 over 2. 2 times 4 is 8. Plus 25. 24 na lang to. Times 5. Okay. Then magkakaroon tayo ng 25 over 2. Tapos magkakaroon ka ng 8. Magkakaroon tayo ng 120. Which is magiging 25 over 2. Magiging 128. Then divisible 2 pa rin. Magiging 1. Magiging 64. Which is 16 pa rin. Anyway, either ways, pwede naman. It's up to you na lang kung anong trip mo. At least may dalawang ways ka para masolve siya, no? Gets? January po kasi yun eh, parang ano, Hindi. 13 po bago naging Review na lang natin. Ulti. Ulti. Ulti na. Hello. Hello. Quadratic sequence na kayo. Bakit may quadratic sequence na kayo? Implicit. Anyways. Ito yung isa. Ang plano ko sana ngayon, ellipse.